Sa karagdagan pa ang mga balita, unahin natin ang pag-uulat mula naman sa impilan ng DWJO, ang Spirit FM CMN Infanta Quezon. CMN Live Nationwide. Camille Soriano, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Isinama ng Commission on Election o COMELEC ang Sworn Declaration on Conflict of Interest, a Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE 2026. Batay sa pahayag ng COMELEC, inaprubahan ng COMELEC NBank sa isang referendum o consultation noong July 24, 2026 ang pagsama ng naturang deklarasyon sa COC na gagamitin simula November 2, 2026 BSKE at sa mga susunod pang halalan. Ayon sa COMELEC, layunin nitong palakasin ang transparency at accountability at maiwasan ang conflict of interest sa mga magiging pampublikong opisyal. Ipinaliwanag ni Election Officer 3 Excel Sikdawag ng COMELEC Infanta na ang paglagda sa sworn declaration ay isang paunang hakbang upang paalalahanan ang mga kandidato tungkol sa kanilang obligasyong sumunod sa mga batas laban sa conflict of interest at katiwalian. Kaugnay ito na Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Sikdawag, sa oras pa lamang ng paghahain ng COC ay nangangako na ang kandidato na susunod siya sa mga probisyon ng batas hinggil sa conflict of interest. Binigyang diin niya na hindi nangangahulugang disqualified agad ang isang kandidato dahil lamang sa pagkakaroon nito ng negosyo. Aniya, magiging usapin lamang ito kung ang negosyo o interes ng kandidato ay magkakaroon ng direkta o hindi direktang conflict sa kanyang magiging tungkulin bilang pampublikong opisyal. Samantala, nilinaw ng COMELEC Infanta na hinihintay pa rin ito ang magiging final format ng COC kung ang sworn declaration ay isasama mismo sa form o magkakaroon ng hiwalay na pahina para rito. Sa filing period na itinakda mula September 28 hanggang October 5, 2026, dapat tiyakin ng mga kandidato na kompleto at tama ang kanilang COC at mga kinakailangan dokumento. Ayon kay Sikdawag, maaring hindi tanggapin ng COMELEC ang isang COC kung ito ay hindi kumpleto, kabilang ang kakulangan sa pirma o iba pang kinakailangan dokumento, depende sa magiging final requirements. Mayroon ding libreng pre-checking at pre-filing assistance ang COMELEC para sa mga kandidatong nangangailangan ng gabay sa paghahanda ng kanilang mga dokumento. Samantala, matapos ang halalan, ang mga mahahalal na opisyal ay sasailalim na sa mga umiiral na batas at mekanismo ng pananagutan ng mga kinaukulang ahensya gaya ng Civil Service Commission, Department of the Interior and Local Government at Office of the Ombudsman. Binigyang din naman ni Sikdawag na hindi dapat katakutan ng mga nais kumandidato ang bagong requirement. Aniya, mahalagang maging tapat at maingat sa pagsagot at pagsumite ng COC habang hinihikayat ang mga kwalipikadong mamamayan na lumahok sa halalan. Paalala ng COMELEC Infanta, pantay ang pagtrato nito sa lahat ng kandidato at bukas ang tanggapan upang magbigay ng gabay hinggil sa mga requirement, ipinagbabawal at iba pang alituntunin sa paghahain ng kandidatura. Layunin ng bagong deklarasyon na mas maagang maipabatid sa mga kandidato ang kanilang responsibilidad bilang mga posibleng magiging lingkod bayan at magsilbing karagdagang hakbang sa pagsusulong ng malinis, transparent at accountable na pamamahala. Mula rito sa DWJO Spirit FM Infanta Quezon, ako si Camille Soriano, nagbabalita para CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Camille Soriano mula po sa impilan ng DWJO, ang Spirit FM CMN Infanta Quezon. Samantala